magiging considerations mo para mapaaga? Bakit kailangan mapaaga, Red? Pag maganda yung sagot mo, sige, aagahan ko yung sagot ko. Walang sagot si Red. Walang rason kung bakit Magandang araw mga kababayan ko dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Ito na naman po ang News That Matters at ating panonoorin tong si VP Sara mga kababayan, yung kanyang live interview ngayong araw na to. So bago tayo tumulak kay Madam VP Sara mga kababayan, huwag nyo munang kalimutan i-share, like, subscribe nang sa ganun updated po tayo sa mga balita dito sa ating bansa mga kababayan. Maraming salamat po. Eto, tumulak na tayo dito kay Madam VP Sara. yung contribution na sa ating bayan, lalong-lalo na sa kalayaan at demokrasya. Ma'am, of course, 90 years of the Office of the Vice President happening on your term. How does it feel po the OVP has stood the test of time despite na maraming challenges ang nangyayari ngayon sa Office of the Vice President under your term po? Yes, under your term. Well, yes. Yan yung sabi namin, no? We built on the legacies of the past vice presidents. Marami kaming natutunan doon sa kanila. Resiliency, disiplina, public service, and we will continue. The Office of the Vice President will continue to do our best to serve the Filipino people. Thank you, Madam VP. Regarding the We love you. President's statement that inaasahan na may makukulong by December sa mga pinag-ungkong project. Malapit na, meron sila. Natutunan ko na lang, although wala siyang binanggit ng mga politicians at wala pa naman daw sapat na ebidensya to include Martin Romualdez. Opo. Pwede yung anniversary lang muna. Sige, ma'am, Yeah. rally Thank na. you, thank May you. rally sa Sunday. Na yung ibang presidents succeeded. Good girl muna si Madam VP. Good girl, good girl. Sa tingin nyo, sa panahon nating ito, sa dami ng nangyayari sa bansa, anong kailangan natin sa Vice Presidente? Mag-succeed or ma-elect na presidente? Hindi ko po alam kung anong mangyayari bukas, pero definitely kung may bansa pa tayong matatawag sa 2028 ay merong elections sa 2028 para sa bagong Vice President. But let me just thank all of our friends from the media for joining us for this 90th anniversary celebration of the Office of the Vice President. We are truly happy to celebrate it with you. And our theme is the recognition of all the contributions of every Office of the Vice President employee. Ma'am, may lumabas na info na kayo daw ay mag-join sa Sunday rally ng INC. Are you really going to join? Wala akong sa lahat ng mga rallies, wala akong schedule. Dito sa Pilipinas, ang mga rallies na ginagawa namin ay laging nasa overseas or abroad. Pero I commit and I call on the administration, the government to respect the right of the people to freedom of speech and expression. Huwag masyado silang maging balat sibuyas. Ma'am, Usapan po na sa 2028 kukunin niyo raw po na bilang Vice President daw po si Senator Amy Marcos. Ay, hindi pa po ako nakakapag-desisyon kung maaga tatakbo pa yan. ako sa 2028, ma'am. So, hindi pa po ako umabot sa punto na nag-isip kong Maaga pa po yan, ma'am. Yung nag-interview, maaga pa yan. Patanggalin muna natin tong ating yung mga kawatan dito sa ating bansa, yung mga buhaya. And then, pagka nandyan na si Madam VP, ayos ng lahat-lahat. sino ang Vice President. Ma'am, reaction lang po doon sa pagkaka-file ng sedition charges laban kay Congressman Kiko Barzaga. Parang sinasabi niya na parang sagot daw ito ng Marcos administration laban sa kanya na sobrang critical niya against the administration. And he is Yes, just oo. one of the 97, ma'am, na kinasuhan po ng CIDG. Actually ako, meron din akong pending open investigation sa inciting to sedition and So you have grave threats. You have subpoena, ma'am? Sandali tinawag na ba ako? Hindi ko maalala. Sa dami ng kaso ko, hindi ko na maalala kung Last April yata. tinawag Sa na DOJ, ako, no? Sa DOJ. Ay, sa DOJ, ma'am. No?
Oh, yeah. Pero nothing has something to do with the September 21 rally po. Wala naman kayong ganun, ma'am. Wala ako sa September 21 na rally. Iba yung sa akin. But it's the same case, inciting to sedition. And I think it's an open investigation until now. Ginagamit nilang panakot. At ang gusto ko lang sabihin ay, katulad kanina, sinabi ko, huwag masyadong maging balat sibuyas yung administrasyon. Dahil isa sa aspeto ng demokrasya at good governance ay dissent. At hindi mo pwedeng pigilan yun. Tama. Dahil karapatan yan ng mga tao na magsalita kung ano yung iniisip nila, kung ano yung nararamdaman nila. Kung hindi man pabor sa administrasyon o gobyerno na yung sinasabi ng mga tao, ay dapat respetuhin nila yon. Last question. Ma'am, Tama. sa destabilization, naniniwala ba kayo nagiging paranoid ng government? Oo naman, ma'am. Matagal na yan sila paranoid. Ayan, Auntie Claire, sinagot ka na ni Madam Kailan ba BP. sila nagsimula maging Sumagot ka paranoid? kahapon Ang balita ko na nagsimula may sagot sila ka maging tungkol dito. paranoid noong nagbabiyahe sila abroad. Na natatakot sila na wala na silang babalikan dito sa bayan natin. At nakikita nyo naman yung paranoia nila sa mga actions nila. Tama. Tulad nung panggigipit sa mga kababayan natin na nagsasalita kontra sa kanila, panggigipit sa mga taong gustong mag-witness sa mga kaso laban sa mga government officials natin ngayon na alias Sino ba naman ang hindi mapaparanoia, mga kababayan, di ba? Halos nakakahiya na po yung sinapit ng ating bansa at lalong-lalo na tayong mga Pilipino na kung saan man tayo siguro pumunta, mag-travel tayo lalo na sa ibang bansa, sasabihin nila, kalunos-lunos naman yung nangyayari dyan sa bansa ninyo. Naghihirap na nga yung taong bayan, yung bansa ninyo, tapos kinukulumbat pa nila yung pera. Di ba yung mga ganun mga kababayan yung nakakahiya, di ba? Yung bansa natin na instead na nagfo-focus sana tayo dito sa magandang tourism natin na para pumunta yung mga turista para makapag-generate ng income, para makapagbigay din ng magandang trabaho sa ating taong bayan. Tapos ito pa yung tatanggap nating mga feedback dito sa ating bansa, which is itong pinaka-worst na administration, mga kababayan. Na instead na makapag-boost and generate ng mga incomes, ito pa, ninanakawan pa tayo. Pinanguutang niya, yun lang ang pinagraran niya dito sa government niya, mga kababayan. Tayo pa rin yung nagbabayad ng ating dito sa ating gobyerno. Nakakaawa naman sinapit ng bansa natin. ng administrasyon. At in fact, ang pinakamaganda na example dyan, yung the most vocal critic before everything, all this flood control scandal happened, the most vocal critic at the time was President Rodrigo Duterte. And they silenced him by kidnapping him and sending him abroad. And Correct. speaking of PRRD, ma'am, how is he po? Baka pwede Okay lang. makibalita sa latest Last week po. kami nagkausap after Bagyong Tino, before Bagyong Uwan, at okay lang naman siya. Sinasabi lang niya na pinapaabot niya sa lahat ng mga Pilipino na nasa isip niya kayong lahat sa panahon ng Love inyong you, Tatay Digong. kagipitan at kalungkutan, at pinapaabot niya yung kanyang condolences sa mga pamilyang namatayan at mga pamilyang hanggang ngayon hinahanap pa rin yung kanilang mga mahal sa buhay. Ma'am, do you have plans na bisitahin Ang siya galing ng before- Tagalog ko, JC. Ito yung aking Ma'am, do you have mentor. plans na mabisita si PRRD before 2025 ends? Yan ang VP natin, Wala pa napakabait. pong schedule. Yan ang VP natin, napakabait at hindi suplada, hindi siya balagbag kung sumagot dito sa maano siya, humble and hospitable siya na nakikipag-usap sa ating social media. Hindi yung mataas ang ere niya katulad nung iba diyan, si Auntie Claire, magsalita diyan yung presidente natin. Yung ganun, wala siyang kasalanan. Grabe. Grabe talaga si Auntie Claire, mga kababayan. Ang layo, dapat itong gayahin mo, Auntie Claire. Wag malumanay lang magsalita. Yun talagang paniniwalaan ka ng tao. Kahit naman na bilis-bilisan mo magsalita, wala naman naniniwala sa inyo. Puro kasinungalingan yung pinagbabalita ninyo. Mas maganda talaga tanggapin nyo na yung katotohanan kasi.
kung kailan yung susunod na pagbisita ko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Normal na nga po sabi niyo, you will announce your plan for 2028 sa first quarter ng 26, ma'am? Or Last quarter. Ng 26 ba? 2026. Oo. Pwede mapaaga yung announcement po. Hindi ba mapaaga na? Oh. Ano yung magiging considerations mo para mapaaga? Bakit kailangan mapaaga red? Pag maganda yung sagot mo, sige, aagahan ko yung sagot ko. Walang sagot si Red eh. Walang rason kung bakit kailangan natin agahan yan. Ma'am, last na lang po kasi may survey po yata ang Okta na nagsabi na medyo nag-dip ang inyong approval rating. Less than majority, 47%. Medyo nag-dip. Pero yung kay Marcos po yata bumaba, especially sa Mindanao. What's your reaction po sa mga survey ratings po ng Okta and other research firms po, ma'am? Opo, assume natin no na assuming na yung paggagawa ng research nila ay tama, yung Office of the Vice President, hindi naman kami nagtatrabaho para sa trust or approval ratings. Kung ano yung commitment namin sa mga kababayan natin na mga projects, ay itutuloy pa rin namin yon. And in fact, mas paigihan pa namin yung aming pagtatrabaho, lalong-lalo na medyo gipit kami sa aming pondo, kaya lalo naming doblehin yung effort namin para mas marami pa rin mga kababayan ang makabenepisyo sa serbisyo ng Office of the Vice President. Ma'am, your thoughts sa ginagawa po ng gobyerno sa flood control project? Kasama na dyan yung Senate Blue Ribbon. Sabi ni Senator Amy Gutesa may tricant his statement. Oo, nakikita nyo naman na unsa gani na sa Bisaya gani. Ginaango-ango. Senator Ray. Ango-ango nagbaliw-baliw. Laro-laro. Naman parang ginahimo ta nilang ango-ango ba sa ilahang ginabuhat. Kayo na mag-translate. Ang lalim. Ma'am, yung pagbaba ng peso, Gina- anong masasabi niyo dito? Saan niyo may contribute yun? Loss of confidence sa ating bansa. At yung Exactly. walang investments na pumapasok sa ating bansa. Zero lahat. Presidente, pwede raw makarecover ng government by fourth quarter of the year. Ano possible ba? Nananaginip ng gising. Kung That's sino true, man nagsasabi correct. na makaka-recover ang Malabo yan, ekonomiya makarecover. by fourth quarter of this year, nananaginip yan ng gising. Wala yan sa tamang pag-iisip talaga. Mamensahe mo na lang po sa dadalo sa rally. Kasama daw doon yung mga retired general or those who are in the service po before. Yes, oo. Sa lahat ng mga kababayan natin na gustong ipahayag yung kanilang nararamdaman, yung kanilang iniisip, yung kanilang opinion, yung kanilang advice para sa administrasyon, para sa gobyerno, ay suportado kami sa Office of the Vice President. Suportado namin kayo sa inyong paggamit ng inyong karapatan sa malayang pamamahayag, freedom of speech and expression. Correct. Freedom of speech. Actually, ma'am, inaantay ko lang kung kailan nila ako ikukulong. But apparently hanggang ngayon, hindi pa rin nila mabuo-buo talaga kung ano yung strategy nila, paano nila ako ikulong. Dahil wala talaga silang ebidensya ng maling ginawa. Ma'am, are you scared po ba na baka tuluyan kayo ni Boy, yung Ombudsman Boy? Kasi inuuna na yung tapos ngayon yung makaso ni Trillanes. Hindi ba kayo natatakot na baka si Boying na mismo ay uunahan na kayo? Natatakot hindi kasi nakahanda naman na ako sa posibleng mga mangyari sa akin. Ma'am, sa warrant ni Senator Bato, kasi reached you already, ma'am. And what's your take on that? Wala akong copy ng warrant ng issue kung meron mang inisyo ang ICC na warrant of arrest for Senator Bato de la Rosa. Wala akong copy. Ang sinabi ko lang sa kanya na merong kaming i-refer sa kanya ng lawyer kung interested siya. International law lawyer. So he reached out to you po, ma'am? nung Hindi, nabigay? ako yung alright. Ako yung nag-reach out nung nabasa ko yung balita at ang nakausap ko yung kanyang anak.
si Maki. Ayan po, Madam VP, maraming salamat po sa sa interview nyo ngayon at napakinggan namin yung isa mong magandang mensahe na okay po dito sa amin. Na pati itong si Tatay Digong na okay po siya at nagkakausap po kayo na maganda na yung kalagayan ni Tatay Digong. Pero wag mo lang kong pansinin yung mga naninira sa'yo, Madam VP. Kulang lang sila sa pansin yung mga yan. Wag mong pansinin. Ayan, wag mong pansinin yung mga naninira sa'yo. Sabi nga ni Ka Freddy Aguilar, wag mong pansinin, naiinggit lang sila. Yung mga naninira sa'yo, alam nila nga, hinahanapan ka ng butas para makulong ka, para ma-impeach, para hindi ka maupong presidente kasi takot sila sa sarili nilang multo. Yung mga mandarambong na yan, yung mga kawatan na yan, wag niyong pansinin dahil sila ay magpapansin sila na ang dapat malapit na silang pansinin. Yung ICC, naghihintay na yung mga private jet dyan, naghihintay na lang sa kanila. Konting panahon na lang at mabubulaga na yan yung mga nagpapapansin na mga yan, yung mga sama-sama na yung mga taong yan, yung mga nagpapapansin. Hayaan nyo lang, malapit na rin silang makulong. Huwag kayong mabahala. Baka itong Pasko matapos na tong administration nila dahil to sa mga pasabog ni Saldico na tawang puro katotohanan ito, yung mga mali-maleta na nakita natin dito sa social media na galing sa taong bayan na instead na mapunta. This is a sign of crime against yung humanity. Dahil po nangyari po yung corruption na yan dahil po dito sa yung baha at paglindol na yan, ang dami pong namatay. Yan po ay pabayaan ng gobyerno natin. Kaya po napabayaan, ninakaw nila yung mga pera natin. Kaya yan po ang kaso nila. Crime against humanity. Yan, malapit na yan sila sa ICI. Baka sila ang masorpresa. O hanggang dito na lang ho tayo mga kababayan. Maraming salamat po. Isang share, like, subscribe lamang po para updated po tayo dito sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Maraming salamat po. Ito po ang News That Matters. Mag-iingat po kayo palagi. And God bless.